Meron ka bang mahal sa buhay o kaibigan na sinukuan mo ng mahalin? Maligayang araw ng Sabado sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Purihin ng Diyos nating mapagpatawad at mapagmahal. Kahit paulit-ulit tayong nadadapa at nagkakasala dahil sa ating kahinaan, laging nakaabang ang Diyos sa ating pagbabalik. Kailangan lamang nating magpakumbaba, aminin at pag-isihan ang kasalanan at manumbalik sa Kanyang pagmamahal. Hindi nga tayo sinusukuan ng Diyos kahit gaano pa tayo kasuwail. Tumugunawa tayo sa Kanyang pagmamahal ng may pagpapasalamat. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matunghayan natin ang talinhaga ng alibughang anak sa ating mabuting balita ngayon. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niya ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay niyo na sa akin ang parte ko sa mana. At hinati sa kanila ng ama ang mga ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yun at nagsimula siyang maghikahos. Noon siya natauhan at nag-isip, Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako, pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong anak, niyakap at hinalikan. Sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali, dalhin niyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan. At nagsimula silang magtiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Anak, lagi kitang kasama at sayo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya tayo dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Narinig natin ang akusasyon kay Jesus ng mga Pariseo at Eskriba. Nakikisalamuha si Jesus sa mga makasalanan at nakikisalo pa sa kanilang pagkain. Para kasi sa mga Hudyo noong panahon ni Jesus, ang pakikisalo sa pagkain ay ginagawa lamang ng mga magkakaibigan at magkakapamilya. Ibig sabihin ba nito'y pamilya at kaibigan ang turing ni Jesus sa mga makasalanan? Oo, yun nga. Ang talinhagang narinig natin sa mabuting balita ngayon ay isang patunay na kahit ang may pinakamalaking kasalanan sa mundo ay may puwang sa puso ng Diyos. Dahil Diyos ang lumikha sa atin, alam niyang sa likod ng ating mga kasalanan ay isang pusong naghahanap ng kagalingan, liwanag, yakap at pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, salamat sa hindi pagsuko sa amin. Patuloy mo kaming minamahal sa kabila ng aming paulit-ulit na kasalanan. Turuan mo kaming magbago at magbalik loob sa iyo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.